Emosyon, yan yung pag-uusapan natin ngayon. Kasi may kinalaman yan sa quantum manifestation. Kasi 'di ba kung nakakapanood ka dyan ng mga law of attraction, law of assumption, yung mga ganyan na videos or quantum manifestation is pinofocus nila doon sa emosyon. Gagamitin mo rin yung emosyon mo para i-pull yung gusto mo papunta sa'yo. So, i-attract mo gamit ang emosyon mo. Kasi nga, di ba yung emotion is energy in motion. Kaso, dito nagkakaroon ng problema kasi yung emosyon, dalawa yan. Yung galing sa external, ibig sabihin, namumove ka. Majority ng mga tao is ganun, namumove. Kuwari, nagkaroon silang pera, sumaya. Pero yung isa namang, or nangyari sa kanila ganito, nawalan ng ganitong gamit, nalungkot. So, yan yung sinasabi nating external dependency na emotion. Or tinatawag nilang emotional neediness, di ba? Meron namang isa pang emosyon is galing sa'yo. I'm sure naman naligo na kayo sa banyo, di ba? Tapos kumakanta kayo. So, wala namang external dun, di ba? Naliligo ka. In-enjoy mo yung sarili mo. Yun yung internal emotion. Ang tawag nila doon ay inner peace or joy. Ibig sabihin, yung joy, yung happiness na pinili mo para sa sarili mo. Kuwari, naghihilod ka dyan, sinasabon mo yung katawan mo, tapos, ini-enjoy mo or kumakanta ka, di ba? Or may na-imagine ka na ganyan, in-imagine mo, tapos dinama mo. So, bigla ka sumaya. Yun yung sinasabi natin, happiness is as a choice or estado mo. So, yun kasi yung, dalawa kasi yung emotion eh. Usually kasi, nagkakaroon ng misinterpretation sa mga sinasabi ng mga law of attraction tsaka law of assumption. Yung mga manifestan na guru or spiritual teachers. So ito yan, emosyon na pangangailangan, neediness, kumpara sa emosyon na nagmumula sa sarili. Kasi nga, di ba, pag nag-focus ka sa sarili mo, is ikaw na rin may control ng emosyon mo niyan. Sure, yung external emotion, minsan dadating pa rin talaga yan. Kuwarin, may mga triggers or may mga tao na binibwisit ka, is makakaramdam ka pa rin talaga niyan. Or mga threat sa mga hayop, ganon. Hindi naman lahat ng external emotion ay masama. Kaso, kapag ginagamit mo siya sa pag-a-attract ng mga ninanais mo, is dun siya nagiging masama. Kasi nga, nagiging negative, hindi masama, negative. Kasi nga, ang nangyayari, nagkakaroon ka ng neediness. Ibig sabihin, hindi ka nagiging kumpleto. Wala ka sa estado ng completeness or contentment or tinatawag nating in alignment or coherence. So ito siya tingnan mo. Maraming taong naniniwala na anumang malakas na emosyon ay makakatulong upang maipakita o ma-manifest ang kanilang nais na realidad. Ngunit may malaking pagkakaiba sa pagitan ng emosyon na neediness at ng emosyon nagmumula sa malalim na koneksyon sa sarili. So yan yung sinasabi ko. Kaya isa lang talaga formula ko kasi self-focus, pagpo-focus sa sarili at pagmamahal mo sa sarili mo. Kasi kapag nag-focus ka, yung point of view mo nasa sarili mo. Kaya mo talagang i-enjoy lahat ng mga bagay, kahit yung mga simpleng gawain, kasi hindi ka mabibwisit. Kasi lahat yan ay programming, di ba? Yung bata ka, pinogram ka. So, ang gusto mo lang gawin is yung mga komportable ka or yung mga na-brainwash sa'yo na ito lang yung magpapasaya sa'yo pag may ganitong gamit. So, kung nandito ka sa sitwasyon na ganito, kasama mo mga kaibigan mo, doon ka lang sasaya. So, lahat yan na-absorb mo. So, ang nangyari na brainwash ka. Yan yung sinasabi natin, chasing external happiness. Pero, ang hindi sinasabi kasi ng lipunan na kaya mong piliin talaga maging masaya. Ito yung tinatawag nilang inner peace or joy. So, ito yan Ito ay paniniwala na may isang bagay. Ang emosyon na neediness ay nagmumula sa pakiramdam ng kakulangan. So take note, 'di ba? Kasi parang gusto ko to para maging kumpleto ako, gusto ko to para sumaya ako, gusto magka-relasyon, gusto mo magka-pera, gusto mo magka-business para sumaya ako. So ito yung sinasabi na ito ay paniniwala na may isang bagay sa labas ng sarili na kailangan upang maging masaya, buo, ligtas o karapat-dapat.
Kapag ang isang tao ay nasa ganitong kalagayan, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kung ano ang wala pa sa kanya, kaysa sa kung ano ang mayroon na siya. Yan yung sinasabi nating contentment, di ba? Kasi yung contentment na yun, pag nag-focus ka sa sarili mo, nagkakaroon ka ng contentment. Feeling mo buo ka na talaga. Which is, pag nagising ka talaga sa realidad, wala naman talagang separation. Kasi nga, hanggat in contact yung katawan mo sa hangin, lupa at tubig, wala talagang separation. Iisa lang talaga tayo, expression tayo ng one. So, dun mo malalaman yan. Kasi pagka meron ka pang maya, ibig sabihin, hindi ka pa nagising sa realidad, meron ka separation na kailangan makuha mo yung ganitong bagay para buo. Actually, di ba? Dahil nga ikaw ay connected sa external, ibig sabihin kung wala ka rin, wala rin yung external. So, dahil subjective lang yung reality, connected ka sa lahat, is technically, nasa iyo na rin talaga lahat. Yes, totoo. Nasa iyo na talaga lahat. Kahit hindi mo siya na-experience ngayon. Kasi nga, konektado ka, di ba? Hanggat in contact yung katawan mo sa lupa, hangin at tubig, konektado ka sa lahat. Technically, lahat talaga ng gusto mo, nasa iyo na talaga at ikaw din. So bakit mo ba nagustuhan yung isang bagay? Kasi gusto mo siya, di ba? Ibig sabihin, yung pagkagusto na yun nanggaling sa iyo. Kaya mo nagustuhan yung isang bagay dahil projection mo, dahil gusto mo. So technically, nagustuhan mo ba talaga yung bagay o nagustuhan mo yung sarili mo? Napaka-deep niyan, di ba? Nagustuhan mo yung sarili mo. Di ba? Yun lang naman yun eh. So ito yan. Kapag sa tao na nasa ganitong kalagayan, ang kanyang atensyon ay nakatuon sa kung ano ang wala pa sa kanya kaysa kung ano ang meron na siya. Ang mga kaisipang tulad ng kailangan ko siyang mahalin ako. Kailangan ko ang trabahong ito para maging matagumpay. O kailangan mo nang mangyari ang manifestation ko bago ako maging masaya. So yun. Kasi marami rin talagang mga nagtuturo na mag-generate daw ng emotion para ma-attract. Pero ang hindi nila sinasabi, yung generate ng emotion is sa sarili mo manggagaling. Kesyo makuha mo yung gusto mo or hindi is kumpleto ka pa rin. Parang tinatawag nila dito is parang tataasan mo yung tingin mo sa sarili mo, magiging conceited ka. Ganun yung parang perception ko dito eh. Kasi nga, tingnan mo, pag tinasan mo yung sarili mo, parang feeling mo buo ka na talaga eh. Kaya nga share ko yung video na yun eh. Yung taasan mo ang tingin mo sa sarili mo. Hindi ito sa pagiging arrogante kasi wala naman talagang kinalaman yung mga tao sa sayo. So, ibig sabihin yan, taasan mo tingin mo sa sarili mo is yung binavalue mo yung sarili mo. At yung sarili mo lang talaga yung totoong value sa lahat-lahat, di ba? Regardless of kahit anong mangyari. So, ito. O kailangan mo nang mangyari ang manifestation ko bago ako maging masaya at lumilikha ng estado ng pagdepende. Neediness, emotional neediness yan. Actually, nasa weaker position ka yan pag nagiging emotional ka, di ba? Minsan nga pagka yung mga tao umiiyak, di ba? Parang imbis na maawa ka, parang marerepel ka, di ba? Parang nasa weaker position pagka umiiyak yung tao. Okay lang umiyak kung sa pain yan. Kasi totoo yun, galing talaga sa pain. Pero, yung kuwari, iniwan lang siya or ano, di ba? Parang, makikita mo parang emotional dependent sa ibang tao. So, ang mga emosyong kaakibat nito ay kadalasang takot, pagkabalisa, pagka-attach, desperasyon, at pag-aalala. So, yan kasi yun. Kasi iniisip mo na meron pang outside na magpapasaya sa'yo or outside relationship other than yourself. Actually, bakit ka ba nakikipagrelasyon sa tao? Di ba? Dahil meron kang mapapala, di ba? Yung self-interest. Pero regardless, wala sila sa'yo, may kasama ka or wala, kumpleto ka pa naman, di ba? Dahil buhay ka. Malalaman mo lang na hindi ka kumpleto kung patay ka na, di ba? Kung buhay ka, kumpleto ka pa rin, di ba?
Eto, sa kabilang banda, ang emosyong nagmumula sa sarili ay bunga ng pakiramdam ng pagiging buo at kumpleto sa loob. Ito yung sinasabi nating contentment or self-fulfillment. Kapag binavalue mo yung sarili mo or minamahal mo yung sarili mo or yung sinasabi ko na pagfo-focus sa sarili, pareho lang yan. Hindi ito nakadepende sa mga panlabas na pangyayari. Ang mga damdaming tulad ng kapayapaan, tingnan mo pasasalamat, pagmamahal, kumpiyansa, at inspirasyon ay kusang lumilitaw kapag ang tao ay konektado sa kanyang mas malalim na kamalayan. Ito yung sinasabi ko, kaya kumonekta ka talaga sa sarili mo, mag-focus ka sa sarili mo at mahalin mo sarili mo. Sa halip na maghanap ng pagkakumpleto sa labas, nararanasan niya ang pagiging buo mula sa loob at ipinapahayag ito sa kanyang buhay. Sa pananaw ng quantum collapse at reality creation, maaaring sabihin na ang realidad ay hindi tumutugon sa kung ano lamang ang gusto mo. Fact. Hindi porket gusto mo yung mga gusto mo makuha is magko-collapse na siya sa reality mo. Ibig sabihin, ibibigay siya ng external mo. Ang totoong pagbigay niyan is ikaw, yung kalooban mo, 'di ba? Dapat maging ganun ka. Kaya nga attraction law of attraction. Meron law of resonance. Ibig sabihin kung ano yung energy mo, yun yung ma-attract mo. So kung toxic ka na tao, toxic din na tao yung ma-attract mo. So kung sinungaling ka, sinungaling din na tao yung ma-attract mo. So lahat talaga ay ikaw. Kasi nga, meron tayong tinatawag na energy or vibe or yung tinatawag nating resonance. Resonance. Kaya sinabi ko yan, di ba, yung kalamidad, hindi coincident na yung lahat ng tao nagkumpul-kumpulan dun sa isang lugar kasi inattract sila nung lugar na yon. Merong mga lugar na negative, merong mga lugar na positive, merong mga lugar na neutral lang, di ba? Kagaya ng nature, neutral lang yan. So, yun yung sinasabi ko. So, na-attract ka dun sa kung ano ka, di ba? Kuwari, mahilig ka pumarty. Saan ka ba pupunta kung mahilig ka pumarty? Malamang sa bar, di ba? Common sense naman yun. So, yun nga, yun na-attract ka ng ano. Kaya hindi coincident yung mga tao na nandun sa kalamidad na napunta sila dun sa lugar na yon kasi nga inattract sila ng ano, nung kalooban nila. So, ito. Kung sa estado ng pagkatao at kamalayan na palagi mong isinasabuhay, kapag ikaw ay nasa neediness, palagi mong pinapatibay ang karanasan ng kakulangan dahil ang iyong atensyon ay nakatuon sa wala pa. So yan yon, emotional dependency. Emotional dependency tawag doon. So kung nagmamanifest ka, kasi yan yung turo, di ba? Lagi mong isipin tapos damahin mo raw. Well, hindi na uso yan, obsolete na yung teaching na yan. Kasi yung manifestation, maglalabas ka ng emosyon talaga ng neediness dyan. Kaya nga yung mga bago ngayon, kagaya ko, tsaka yung mga iba pa dyan sa YouTube, na-crack na yung code na yan, na hindi talaga gagana yung manifestation. Kasi nga, naglalabas ka ng emotional neediness. Or nagkamali lang sila ng interpretasyon ng mga dating philosopher. Pero kasi nakabasa na rin ako ng ng alam mo na, yung Think and Grow Rich, desire daw. As in talagang yung burning desire. Pero hindi ko pa siya natapos, so hindi ako makakapagsalita para doon sa book na yon. Pero yun nga, sa una pa lang, yung desire pa nga lang is wala namang masama nang magkaroon ka ng desire or gusto basta nanggagaling sa kalooban. Pero regardless makuha mo or hindi, is kompleto ka pa rin. Hindi ka ma-frustrate, hindi ka makakaramdam na inferior ka. So ito yun. Ngunit kapag ang emosyon ay nagmumula sa iyong tunay na sarili, pinapakita nito ang enerhiya ng isang taong buo at hindi naghihintay sa isang panlabas na bagay upang maramdaman iyon. Kaya nga proponent ako ng numbers game tsaka yung abundance mindset na shinare ko sa inyo na kung ayaw niya, may iba gagawa. Kung nireject ka, next.
Kasi redirection yon para sa mga kabuti sa'yo. Pero yung iba kasing teaching, di ba, na ipilit daw, yung parang sinasabi na braising impudence, pwede naman din mangyari yun. Kaso nga lang, ang nangyayari dun is ikaw yung na-attract nung gusto mo. Kasi naging desperado ka, di ba? Nagko-collapse pa rin yun kaso nga lang, nakadependent ka na dun sa mapapansin mo, di ba? Nagiging masaya ka lang pagka nakukuha mo yung gusto mo. Yun yung palatandaan. Pero pag nakukuha mo yung gusto mo, wala ka nararamdaman, ibig sabihin, konektado ka pa rin sa sarili mo. Pag natutuwa ka is dun ka na nawawala sa sarili mo. Ibig sabihin, yung happiness mo dependent doon. Kagaya na sinabi ko kanina, pag naliligo ka, di ba kaya mong pasayahin yung sarili mo? Di ba kumakanta ka pa nga? Yan yung sinasabi natin na nanggagaling sa'yo, gine-generate mo. Kasi pag nag-focus ka ng sarili mo at minahal mo sarili mo, magiging attractive ka talaga na tao. Hindi to sa physical appearance meaning yung energy mo. Kasi buo ka nga di ba? Tsaka parang wala kang kailangan. So, maku-curious yung mga tao sa'yo. Tapos minsan tutulungan ka nila ng walang, alam mo yung parang hindi ka nag-aas ng tulong, tapos tutulungan ka nila. Yan na yung sinasabi natin, or dadating yung mga opportunity kahit hindi mo naman kailangan, di ba? Ikaw na ngayon namimili. Kasi nga, ginawa mong attractive sarili mo dahil minahal mo sarili mo. Halimbawa, isipin ang dalawang taong parehong nagnanais ng kasaganahan sa pera. Ang una ay laging nag-aalala. Yan yun, yung turo kasi nila na lagi daw isipin, tapos damahin na raw. Takot mawalan at paulit-ulit na tinitingnan ng kanyang pera dahil sa pangambang kulang ito. Well, ang tuturo natin is walang masama mag-desire or gusto, pero i-assume mo na sarili mo na kaya ako to gusto dahil may benefit lang to sa akin. Pero regardless makuha ko siya or hindi, mag-move on ako sa next, di ba? Ganun yung napansin mo yan, di ba? Kala kasi ng mga ibang mga nagtuturo ng ganito is kapag naglabas sila ng emosyon tsaka desire, nga napapakilo sila. So talagang ginagalingan nila, tapos consistent sila everyday. Tapos walang resulta, 'di ba? Wala talaga kasi nga desperate Tapos yung na-fed up na sila, nag-let go, nag-move on na, doon na dumating. Ano ibig sabihin nun? Totoo bang galing dun sa desire mo na nilabas mo na neediness, or dahil kumpleto ka na, dun sila nalilito Kala nila kaya dumating yung blessing dahil nag-let go sila. No. Kaya na-attract mo yung blessing dahil nakapag-move on ka na, dahil nandun ka na sa sense ng abundance. Nag-move on ka nga, 'di ba? Dahil mayroon pang ibang opportunity. Bagamat gusto niya ang kasaganahan, ang nangingibabaw niyang emosyon ay kakulangan. Ang ikalawang tao naman ay may parehong layunin, ngunit pinipili niyang linangin ang pasasalamat, tiwala at kumpiyansa habang kumikilos tungo sa kanyang mga pangarap. So yan yung sinasabi ko, 'di ba? Magpag-focus sa sarili. Actually, magiging confident ka talaga nito, tapos magiging conceited ka. Pero yung conceited na hindi mayabang, kasi mararamdaman ng mga tao yan sa paligid mo yung silent confident na sinasabi nila. Kasi nga, wala ka ng pakialam talaga sa external. Nagfo-focus ka lang sa internal. Ang kanyang emotional na estado ay mas nakaayon sa kasaganahan kaysa kakulangan. Ito yung sinasabi natin, yung abundance, yung completeness. Kaya nga yung mga sinishare ko na clip dyan is yung first impression last, tapos yung walang permanente sa mundo, palitan ka real quick, numbers game. So yung mga ganyan, kasi nga magkakaroon ka talaga ng abundance mindset. Actually, magiging conceited ka, di ba? Tsaka magiging ganito ka na rin magsalita na parang kala mo mayabang pero confident lang talaga. Hindi ibig sabihin nito na kailangan mong itago o tanggihan ang mga negatibong emosyon.
Ang tunay na emosyonal na alignment ay ang pagkilala sa anumang nararamdaman mo habang unti-unti kang bumabalik sa mas malalim na kamalayan ng iyong sarili. Ang layunin ay hindi pilitin ang sarili na maging masaya, kundi bitawan ang labis na attachment at hayaan lumitaw ang mga emosyon na natural na nagmumula sa pagiging buo. Sa ganitong pananaw, ang quantum collapse ay tumutugon sa emosyonal na alignment sa sarili at hindi sa emosyonal na pagkapit sa isang resulta. Ang neediness ay nagsasabing, magiging buo ako kapag nakuha ko na ito. Kasi nga, 'di ba, pagka nagkakaroon ka ng desire, nagiging needy ka. Kahit kailan, hindi naging attractive talaga ang emotional neediness. Parang yan yung mga text ng text, 'di ba, yung mga makukulit. 'Di ba, pagka message ng message or tawag ng tawag, lalo yung kung may ka-partner kayo, yung mga seloso, yung mga ganyan. Repulsive talaga yung mga ganyan, hindi talaga attractive yung ganyan. Ganon din sa 'di ba? Sa'yo, kuwari nag-manifest ka ng manifest, iniisip mo siya everyday. The more na iniisip mo siya everyday, the more na hindi talaga siya magko-collapse sa realidad mo. Kasi nga, lagi mo siyang iniisip eh. Kasi, pagka gano'n, nagkakaroon ka ng emotional neediness. Kung gawin mo, mag-focus ka sa sarili mo, nga, iniisip mo yung goal mo, pero, ang focus mo, yung ginagawa mo ngayon. Kasi kung hindi ka naman din lalabas, walang opportunity, di ba? Lumabas ka sa bahay or lumabas ka sa social media, makipag-usap ka sa mga tao. Kasi nga, wala talagang kakatok sa'yo na manifest ka ng manifest, di ba? Umaga't gabi, 6 months na. So, ito na, bibigay ko na isang maleta ng 2 milyon. Walang ganun. Kahit sa wala talaga ako narinig na ganun. Kahit sa balita or kung hindi mo maririnig yung ganyan, di ba? Actually, yung mga prank din, yung namimigay ng maleta ng pera, yung mga tao na nabibigyan doon is lumabas din sila, di ba? Hindi naman nag-manifest lang yan sa kwarto. Buong araw. Samantalang ang alignment sa sarili ay nagsasabing buo na ako ngayon at mula sa kabuuang ito ay natural kong nililikha at nararanasan ng aking realidad. Actually, ni-experience mo lang din naman talaga yung ikaw, yung sarili mo through externally. Kaya nga sinasabi ko, yung mga tao ay reflection mo na magtuturo ng aral sa'yo. So yung mga tao, kung wari, in-exploit ka, kasi nakita nila yung pinoproject mong behavior is exploitable. Mukha kang uto-uto. Kung tinaasan mo yung tingin mo sa sarili mo, tapos minahal mo sarili mo, yung vibe na ipro-project mo, kung paano magsalita, paano ka kumilos is, ganun yung pinoproject mo, ibabalik yan ng mga tao sa paligid mo. Actually, kahit di ka nga magsalita, maglakad ka pa nga lang. May mga tao dyan na mabait na bigla ka na lang kakausapin. Kasi nga, wala kang kailangan minahal mo na sarili mo Parang naalala ko yung ka-flat ko dati na sinasabi paano yan, wala na ako. Sabi ko, kaya ko naman napasayin sarili ko. Alam mo na kung ano ibig sabihin nun. So, yun yung sinasabi ko, di ba? Na kapag hindi ka needy, nagiging mas attractive ka. So ito samantalang ang alignment sa sarili ay nagsasabing, buo na ako ngayon. At mula sa kabuuang ito ay natural kong nilikha na nararanasan ng aking realidad. So, yun nga, di ba? Expression nga lang tayo ng one, di ba? So lahat ng ito ay ikaw. At kung wala ka is hindi mo ma-experience yung external reality. Tsaka yung mga nangyayari sa buhay mo ay base yan sa pagiging ikaw. Yung habit mo, decision mo, iniisip mo, emosyon mo. Kasi yan lahat, yung combination ng pagiging ikaw, yan yung nagde-decide kung saan ka pupunta, anong gagawin mo sa buhay mo, di ba? Ang una ay nakabatay sa kakulangan at nagdedepende sa hinaharap. Ito nga yun, di ba? Kaya nga may law of assumption na hindi mo na kailangan na mag-manifest or mag-isip na
meron kang hinahabol sa future kasi pwede mo na siyang gawin ngayon. So kung gusto mong dumami yung pera mo, ano ba yung trabaho na tingin mo na mag-generate ng money ngayon? So, ipamiliarize mo na yung sarili mo doon ngayon. Kuwari, gusto mo maging businessman. Obviously, pang-employees, hindi talaga yan mag-generate ng money na malaki. Papaniwala kayo sa mga manifestation na na maging realistic din kayo kasi biruin mo, ang employment ay 20K a month lang to 25. Wala talagang yayaman dyan at magkaka-Lamborghini. Imposible yan. Sinasabi ko sa inyo. So, maging realistic kayo. Business, online opportunity, trading. So, yun, ipamiliarize nyo na yung sarili nyo or extra skill, virtual assistants, yung sinasabi nila na ganyan, or pag-abroad, na papalo ng 100K a month. So, wala talaga, or casino, online casino, di ba? Yung mga ganyan. So, pag empleyo, well, kahit anong manifest mo, baka nga matanggal ka sa trabaho mo eh. Pagka nasa 20K, tas ang lagi mong iniisip, million. So, mangyayari is, reflect back talaga ng realidad mo yan, di ba? Aalisin ka doon sa trabaho mong paycheck to paycheck kasi nga, hindi naman yan laman ng kalooban mo eh. So, saan na ba tayo? Ang ikalawa ay nakabatay sa kabuuan, pagtitiwala at pagkakaisa sa sarili. Sa ganitong estado, ang emosyon ay hindi na isang paghahanap sa wala, kundi isang pagpapahayag ng kung sino ka na sa kasalukuyan sandali. Kasi biruin mo, hindi naman porket, kunwari, employment ka, umalis ka dyan sa trabaho na yan, hindi naman porket umalis ka dyan is wala ka na mahanap na iba. Kasi nga, yung reality nga, hindi naman talaga fix. Hindi porket nag-iba ka ng venture is hindi mo na kayang kitain na malaki. Diba? Kung nga employment, 20K. Tapos, nag-resign ka dyan. Gusto mo mag-venture sa iba dahil gusto mo pa na mas malaki. So, yun yung sinasabi natin, diba? Na hindi naman fix yung reality. May choice ka pa rin kung ano yung i-venture mo. Gusto mo ba taasan yung sweldo mo or yung kinikita mo? Well, kailangan in alignment ka talaga dyan. Yun yung gusto ng kalooban mo. Para kikilos ka. Kasi yung kalooban mo naman talaga magpapakilos sa'yo eh. Di ba? Baliwala yung manifestation kung wala ring kilos. So ito, i-differentiate natin yan. Happiness. Ito maraming tradisyon spiritual at psikolohikal na ang nagkakaiba sa joy, kagalakan at happiness, kaligayahan. Happiness, kaligayahan, karaniwang nakadepende sa panlabas na pangyayari o sitwasyon. Nararamdaman kapag may nangyari gusto mo, tulad ng tagumpay, pera, papuri, magandang balita, o pagkamit ng isang layunin. Madaling magbago depende sa mga pangyayari sa buhay. Yan yun, nag-fluctuate siya. Kasi yung happiness talaga, external talaga yan, majority. Halimbawa, masaya ka dahil na-promote ka sa trabaho o nakatanggap ka ng papuri. Joy, kagalakan, mas nagmumula sa panloob na kalagayan ng pagkatao. Maaring maranasan kahit may mga pagsubok o problema sa buhay. Yan yung sinasabi, pwede mo talagang piliin na i-enjoy yung ginagawa mo. Kahit kunwari, hirap na hirap ka sa trabaho. Kunwari yung trabaho, hindi mo siya gusto, pero pwede mo siyang i-enjoy talaga. Kasi ginagawa ko yan eh. Kunwari, dati yung naging paycheck to paycheck ako. No, nakakainis din talaga, di ba? Tapos, nag-i-start ka pa lang. Siyempre, enjoy mo na lang, di ba? Kaugnay ito ng malalim na kapayapaan, pasasalamat, pagmamahal, kahulugan at pagiging ganap sa kasalukuyang sandali.
Halimbawa, tahimik kang nakaupo sa kalikasan at nararamdaman na malalim na kapayapaan at kagalakan kahit walang espesyal na nangyayari. Parang to si ChatGPT, parang ako yung tinutukoy na ito, mahilig umupo sa benches. Sa madaling salita, happiness, masaya ako dahil may nangyayari maganda sa buhay ko. Joy, may kagalakan ako dahil ito ang aking panloob na kalagayan, anumang ang nangyayari sa labas. Sa pananaw ng maraming spiritual na tradisyon, ang joy ay likas na lumilitaw kapag ang isip at ay hindi nakakapit sa takot, pag-aalala, labis na pagnanasa. Kaya naman sinasabi nilang ang happiness ay kadalasang nakabatay sa mga kondisyon, samantalang ang joy ay mas malalim at nagmumula sa loob. Isang simpleng paraan para tandaan ito, ang happiness ay dahil sa kung ano ang mayroon ka. Ang joy ay dahil sa kung sino ka at kung paano ka namumuhay. So, in short, yung happiness is nakadepende sa mga natatanggap mo. At yung joy ay dahil sa contentment kung anong meron ka. 'Di ba? Yun lang naman talaga yun, 'di ba? So, kaya nga sinasabi doon sa law of assumption, i-assume mo na yung gusto mo. Kasi pag in-assume mo na talaga yun is magkakaroon ka ng self-fulfillment or kabuuang estado. At dahil doon, everything follows. Diba? Magkakaroon ka ng contentment. Yun talagang totoong contentment. Hindi yung sinishare ng hustle culture dyan na kontento ka na lang maging average. Ha? Yung mga ganyan, di ba? Yung pala, kaya nila sinasabi yun para sila pumera, i-scam ka, di ba? Marami talaga mga scammer din dyan sa mga online. Kaya nila pinopromote yung hustle, tapos meron silang mga courses, doon sila kikita, di ba? Napaka-predictable din naman talaga yan. Well, ako rin, ginagawa ko rin yan talaga, di ba? Meron din ako mga libro na binibenta. 3 pa nga, di ba? Paano gamitin yung AI, si ChatGPT, paano magbenta or i-market yung content mo, tsaka yung ebook, diba? So check nyo na lang din yung link kung gusto nyo. So paano, hopefully may natutunan kayo dito. Peace.